Sama-sama tayong magiging saksi. Nagmisulang fireworks ang pag-spark ng linya ng LRT-1 sa bahagi ng Baclaran Station kanina umaga. At dahil sa problema sa kuryente, pansamantalang nilimitahan sa Hilpuyat hanggang Fernando Poe Jr. Station ang operasyon ng tren. Dumating naman ang engineering team ng Light Rail Manila Corporation para ayusin ang anilay electrical problem. Pasado 5:00 ng hapon na nang magbalik ang operasyon sa lahat ng istasyon. 3 ang patay sa salpukan ng multipurpose vehicle o MPV at kotse sa Tagaytay City. Makikita po sa kuha ng CCTV ang pagdaan ng kotse sa bypass road sa Barangay Zambal hanggang sa masalpok ito ng kasalubong na MPV. Nagpaikot-ikot sa daan ang 2 sasakyan. Dead on the spot ang 3 sakay ng kotse kabilang ang isang buntis maging ang driver na nagmagandang loob lang daw na ihatid sa ospital ang kapitbahay na buntis. Sugatan naman ang 5 sakay ng MPV na 17 hanggang 19 anyos at mga bagong graduate sa senior high school. Ayon sa pulisya, lasing umano ang 18 anyos na driver ng MPV. Mabilis umano ang takbo ng MPV at lumihis ng linya kaya sumalpok sa kotse. Inihahanda na ang mga kaukulang kaso laban sa driver ng MPV. Patuloy ang investigasyon. 3 buwan lang mula nang sumabit ang isang truck sa Marilao Interchange Bridge sa NLEX, may sumabit na namang truck doon kaninang tanghali at damay po ang isang AUV at isa ang nasawi. Saksi si Jamie Santos. Sa gitna ng matinding traffic sa NLEX Marilao kanina, tumambad sa mga motorista ang AUV na nakatagilid sa gilid ng expressway. Nadamay pala ito matapos tumama ang isang truck sa Marilao Interchange Bridge sa northbound lane. Kita pa sa kalsada ang baka na bumagsak mula sa tulay dahil sa pagtama ng truck. Sa inisyal na investigasyon ng Marilao Police, sa May Kawayan exit dumaan ang truck para umikot pabalik sa Malabon. Pagdating nito sa Marilao, doon na nga tumama sa tulay. Nakasalukuyang kinukumpuni mula sa pagkakasira sa katulad na aksidente nito lamang Marso. Pagkatama niya, dahil sa impact, nahulog po yung porsyon ng beam na nangyari naman na tumama doon sa nakasunod ng trailer truck. Kaya nawalan ng control ng yung driver dahilan para bumaliktad ito, nagpagulong-gulong sa kalsada. Nasawi ang 54 anyos na pasahero ng AUV. Ginagamot naman sa ospital sa Bukawi ang iba pang pasahero, kabilang ang batang 2 taong gulang. May average vertical clearance ang Marilao Interchange Bridge na 4.5 meters at ang pwede lang dumaan dito ay may taas na 4.27 meters. Malamang lagpas po ito sa 4.27 meters na vertical clearance, kaya sumabit po siya sa tulay ng Marilao Bridge. Ayon sa driver ng truck, hindi niya alam na sasabit ang container na kanyang dala sa tulay. Araw-araw naman daw kasi siyang dumaraan doon mula May Kawayan pabalik ng Malabon. Pero nagpalit daw siya ng chassis na ginamit ngayong araw at hindi niya ito nasukat. Yung chassis na yan, hindi ko po yung sarili. Bali, ibang chassis ang gamit ko ngayon eh. Kaya po siguro na inabot po yan. Mabito. Hindi niyo po na-check? Tumaas po. Nasa kustodiya na ng Marilao Police ang driver ng truck na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury at damage to property. Ganoon po yung kagustuhan yan eh. Silente po yun eh. Sincere na po sa pamilya po. Hindi ko sinasadya yun. Ang insidente nagdulot din ng matinding traffic na umabot sa northbound lane ng Balintawak Toll Plaza. Ayon sa pamunuan ng NLEX, may mga driver na nakalulusot sa kabila ng pagbabantay nila sa mga exit sa Karuhatan, Mindanao Avenue at Balintawak. Tulad daw nito na sa May Kawayan dumaan. Titignan po ulit namin kung paano pa po namin talagang mapainting maliban na po yung close coordination po namin sa mga nag-business po ng tracking, lalo-lalo pa yung mga matataas, para sana wala na po talagang mangyaring ganito. Naglagay na rin daw sila ng mga metal gantry para kapag tumama rito dapat hindi natutuloy ang mga truck. Pero may mangilan-ngilan daw na sa kabila nito tuloy pa rin sa biyahe.
titingnan din po namin kung ano pa po yung magiging enhancement dun sa mga metal gantries po natin. Mga bandang alas 9 o alas 10 ng gabi, sisimulan ng NLEX na magsara ng isang lane para maipagpatuloy ang kinukumpuni sa bahagi ng Marilao Bridge, pati na ang nasira dahil sa aksidente ngayong araw. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Posibleng umabot ng 150,000 pesos ang multang ipapataw sa isang motorista dahil sa di otorisadong pagdaan sa EDSA busway. Mahigit 300 beses kasi siyang dumaan doon sa loob ng ilang buwan. Saksi, si Von Aquino. Sa pulsa camera ng MMDA ang paulit-ulit na pagdaan ng sasakyan na ito sa EDSA busway. Not once, not twice, but 309 times. Simula po August last year hanggang sa noong Friday, isang sasakyan, 309. Again, 309 times siya pumasok sa EDSA busway. Imagine 309 times. Po dyan, ginawa niya nung in-institute na uli yung NCAP. Ang multang ipapataw sa naturang violator posibleng umabot na umano sa 150,000 pesos. Irereklamo na po namin siya sa LTO for suspension ng lisensya or whatever nitong kung ano pa pong penalty ang pwede pong ipataw sa kanya ng LTO aside from the fines and penalty. Sabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes, gabi ginawa ng motorista ang mga paglabag kung kailan madilim at wala ng traffic enforcer. Ipinakita raw ito ng MMDA para bigyang diin ang kahalagahan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP para madisiplina ang mga motorista kahit walang traffic enforcer sa kalsada. Pinag-aaralan daw ng MMDA na i-endorse sa Metro Manila Council na imbis perang ibayad ng mga NCAP violators bilang multa, ay mag-community service na lang sila. Sinasabi po kasi na negosyo po itong NCAP, hindi po. Ito po ay para disiplinahin ng tao, bantayan ng karsada. Tama-tama po, may mga programa kami regarding paglilinis ng estero at kanal para po malabanan ng pagbaha, maalis yung mga basura. Approve naman kaya ito sa mga motorista? Katulong na tayo sa mga bumabang kalsada, nalinis na natin. Hindi pa tayo nagbayad dun sa penalty ng NCAP. Oo naman po, kaysa magbayad ng ganong kalaki kasi sa kinikita po namin sa minimum, kapos pa po yung sa mga bayarin. Magbayad na lang po. Bakit po? Para mas mabilis po yung proseso. Okay din naman po kung para po sa para po yung iba na unari walang dala pambayad. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Malabong buhay pa ang mga nawawalang sabongero. Yan po ang isiniwalat ni alias Totoy na isa po sa mga akusado pero nais tumayong testigo para sa ilang kaso. Gusto makausap ng Justice Department si alias Totoy na nakausap na rin ang ilang kaanak ng mga nawawala sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. Saksi, si Emil Sumangit. Hindi napigilan ng mga kaanak ng ilang nawawalang sabongero ang hinagpis ng makausap nila si alias Totoy, ang isa sa mga akusado pero nais tumayong testigo sa kaso. Halos 4 na taon na kasing nawawala ang 34 na sabongero, kabilang ang mga nag-derby sa Maynila at Laguna. Mga nanay, kamag-anak, handa po ako makipagtulungan sa inyo para makamit ang inyong hostesya. Isa ang paulit-ulit na tanong ng mga kaanak noon pa man. Buhay pa ba sila o mga patay na? Wala po ako may sagot yan. Pang akin lang na maibigay ko lang ang hostesya ng inyong pamilya. Pero kung akong tatanungin sa ngayon, mukhang malabo na buhay pa sila. Pero alam niyo po kung saan po sila dinala? Kahit mga buto man lang po, makuha ko yung anak ko. Maawa naman po. Sa ngayon na hindi na natin makita yung buto. Pero alam ko kung sino ang natalikod nito. Naku, Diyos ko!
Ang sagot ni alias Totoy, dumurog sa pamilyang nangungulila. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, ikinuwento niya ang ilang detalye sa sinapit ng mga nawawalang sabungero. Ano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talik. Lahat yan. Kung hukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sabungero tinatapon doon, pati mga drug lord. Masaklap man, kailangan niya itong ilakad ngayon. Killing me supli. Ang killing me supli, yung tie wire, pinipihit sa leeg. Kwento pa niya, iniipon at kinakausap niya muna ang mga nakuhuling ng daraya sa sabungan. Pagtapos nito, ipapasa sila sa isa pang grupo na hindi na muna niya kinilala kung sino. Tinatalian na ng yung plastic na pantali, kinakarga na sa van. Anya, hindi lang 34 na sabungero ang namatay roon dahil mahigit 100 daw ang kanyang tinrabaho. Taka ko, bakit ang bilis? Halimbawa, 8, ang bilis. Sabi ko, baka naman pinakawalan yan. Yari tayo dito kay Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon nakikita ko kung paano. Ang kanyang mga isiniwalat, ilan lang sa mga detalyeng inilagay niya sa affidavit na kanyang isusumite sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Kasama raw sa ibubunyag niya ang taong nag-utos sa kanya. Ang Justice Department gustong makausap si alias Totoy. Titingnan ko lang kung ang kanya sinasabi at yung sinasabi ng ibang testigo ay kapareho ng mga nakarating sa ating tanggapan. Bagaman akusado na si alias Totoy, pag-aaralan daw ng DOJ ang may aambag niya sa mga kaso. Pwede naman siyang pumunta rito at bibigyan namin siya ng pansin at binibuild pa namin ang kaso pero malapit na. Ang National Bureau of Investigation o NBI na nasa ilalim din ng Justice Department handang magbigay ng proteksyon kay alias Totoy. Maganda yan at sige, pakinggan natin siya at I assure him na bibigyan namin siya ng proteksyon. Akong bahala sa kanya. Huwag siyang matakot. Ganyan din ang tugon ng Philippine National Police na welcome development ang pagharap ni alias Totoy. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita. Posibleng umabot ng 150,000 pesos ang multang ipapataw sa isang motorista dahil sa di otorisadong pagdaan sa EDSA busway. Mahigit 300 beses kasi siyang dumaan doon sa loob ng ilang buwan. Saksi, si Von Aquino. Sa pulsa camera ng MMDA ang paulit-ulit na pagdaan ng sasakyan na ito sa EDSA busway. Not once, not twice, but 309 times. Simula po August last year hanggang sa noong Friday, isang sasakyan 309. Again, 309 times siya pumasok sa EDSA busway. Imagine 309 times. Po dyan, ginawa niya nung in-institute na uli yung NCAP. Ang multang ipapataw sa naturang violator posibleng umabot na umano sa 150,000 pesos. Irereklamo na po namin siya sa LTO for suspension ng lisensya or whatever nitong kung ano pa pong penalty ang pwede pong ipataw sa kanya ng LTO aside from the fines and penalty. Sabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes, gabi ginawa ng motorista ang mga paglabag kung kailan madilim at wala ng traffic enforcer. Ipinakita raw ito ng MMDA para bigyang diin ang kahalagahan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP para madisiplina ang mga motorista kahit walang traffic enforcer sa kalsada. Pinag-aaralan daw ng MMDA na i-endorse sa Metro Manila Council na imbis perang ibayad ng mga NCAP violators bilang multa, ay mag-community service na lang sila. Sinasabi po kasi na negosyo po itong NCAP, hindi po. Ito po ay para disiplinahin ng tao, bantayan ng karsada. Tama-tama po, may mga programa kami regarding paglilinis ng estero at kanal.
para po malabanan ng pagbaha, maalis yung mga basura. Approve naman kaya ito sa mga motorista? Katulong na tayo sa mga bumabang kalsada, nalinis na natin. Hindi pa tayo nagbayad dun sa penalty ng NCAP. Oo naman po, kaysa magbayad ng ganong kalaki kasi sa kinikita po namin sa minimum, kapos pa po yung sa mga bayarin. Magbayad na lang po. Bakit po? Para mas mabilis po yung proseso. Okay din naman po kung para po sa para po yung iba na unari walang dala pambayad. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi.